Magdadagdag tayo ng bagong boses sa usapan. Si retiradong Colonel Rich Outzen, Senior Fellow sa Atlantic Council at Geopolitical Consultant sa Dragoman LLC. Rich, ang 40 oras na taning ni Trump, tumatakbo na ang oras. Pero sa loob ng panahong ito, may paraan ba para mapababa ang tensyon? O lahat ba ng palatandaan ay nagtuturo sa mas maraming pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya sa loob ng Iran sa malapit na hinaharap? Ayos na makasama kayo at maligayang Pasko ng pagkabuhay sa mga nagdiriwang. Sa palagay ko, kung ikukumpara kay Trump, alam mo na nagsaliksik ako tungkol sa pilitan diplomasya ng US. Karamihan sa mga presidente ng US ay nagkamali na alinman ay natatakot manghikayat gamit ang puwersa o gumagamit ng puwersa ng walang malinaw na paraan ng pag-atras. Medyo magaling si Trump pagdating sa pagbibigay ng paraan ng pag-atras. Nag-alok siya ng pag-atras kay Maduro pero tinanggihan ito. Ngayon, si Delcy Rodriguez na ang nasa Venezuela. Magpaparusa siya at mag-iiwan ng paraan ng pag-atras. Nag-iwan siya ng paraan ng pag-atras sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ipinakita ng mga Iranian na ayaw nilang tanggapin ang mga paraan ng pag-atras. Kaya sa pagkakataong ito, sa tingin ko ang tanong ay tungkol sa kredibilidad. Malakay ang malasakit ni Trump sa pagtatapos ng programa ng sandatang nuklear. Kung titingnan ng trapiko sa himpapawid at galaw ng militar, kahit na baril pababa ang F-15, mas dumarami pa rin ang puwersang militar sa rehiyon. Ngayon, tingnan mo ang ibang kaalyado ng US sa rehiyon tulad ng Ehipto, Turkiya, Saudi Arabia at Pakistan. Kahit mababa na ang profile ng Pakistan kamakailan, ay patuloy pa ring may lihim na negosasyon. Kaya may mga pag-uusap na nangyayari kasabay ng mga labanan. Kung tatanungin mo ako, may paraan para umatras, pero maliit ang tsansa na piliin ito ng mga Iranian. Sa tingin ko, kailangan pa nilang tiisin ang mas maraming parusa. Nagsinabi ni Trump noong nakaraang linggo na 2 hanggang 4 na linggo pa. Tingin ko, alam na nila ang mga pressure point at kung gaano kasakit ang mararanasan. Sa kasamaan palad, malamang hindi pa tayo naruroon. Sabi mo may paraan palabas. Kahit tingnan ang bagong post ni Donald Trump sa Truth Social, sinabi niyang pumayag sa kasunduan o buksan ang Strait of Hormuz. Kahit mabuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, ano nga ba ang magiging itsura nun? Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga nila tuluyang isinara ang Strait of Hormuz. Pero madalas ang mga kumpanya ng insurance ang ayaw magbakasakali ipadala ang kanilang mga barko doon. Kahit sabihin ng Iran na bukas na ang Strait of Hormuz, paraan palabas ba talaga ito? Pwede. Pero kung magiging tapat ako sa iyo, nababahala ako sa issue ng Hormuz. Kasi itinuturing pa rin ng Iran ang Strait of Hormuz na parang katulad ng halimbawa, Turkish Straits. Ang Bosphorus at Dardanelles ay mga panloob na daan ng tubig ng Turkey. May international pa rin silang garantiya sa ilalim ng Montreux Convention na 1,936. Ibig sabihin, ginagarantiyahan ito ang internasyonal na pagpapadala kahit kasama ang Turkey sa magkabilang panig, tama? Iba ang sitwasyon sa Iran. Nasa isang panig ang Oman at Emirates at Iran naman sa kabila. Pero itinuturing pa rin nila na parang kanila ito kung bubuksan o isasara. Dapat magbago ang asal na ito dahil hindi lang ito tungkol sa kumpanya ng siguro. Ito ay tungkol sa maasahang supply ng enerhiya. At hanggat iniisip ng Iran bilang bahagi ng kanilang panangga laban sa mga parusa at sa kompetisyong geopolitical na kaya nilang buksan at isara ang Hormuz na parang gripo, may problema tayo. At sa tingin ko, sinusubukan ni Trump na tapusin iyon kasama ng programang paggawa ng sandatang nuclear, mga proxy sa rehiyon at ang programang ballistic missile. Kaya maaring ito ang maging daan palabas, gaya ng sinabi mo, kung magsisimula ang Iran na sabihing hindi na nila hahawakan bilang bihag ang pandaigdigang kalakalan sa kipot na ito para lang sa negosasyon tungkol sa iba pang issue. Wala pa ako nakikitang palatandaan ng ganong kakayahang umangkop sa leader ng Iran. Sa totoo lang, parang iniisip pa rin nilang sila ang nananalo. So tingin ko, dapat pang magpataw si Trump ng kaunti pang parusa hanggang makalimutan nila yon. Habang nangyayari ito, paano naaapektuhan ang mga puwersa ng Amerika? Isang US fighter jet ang pinabagsak at hinahanap pa isa sa mga nawawalang tripulante. Pagkabigo lang ba sa operasyon o may iba pa? Ganito kasi ang digmaan ay impyerno. Balikan mo ang dekada 90 sa Balkans, sa Bosnia at Kosovo, may mga eroplano rin tayo na pinabagsak doon. Mahalaga ang mga technical na termino gaya ng air superiority at air supremacy. Sa air supremacy, halos wala ka ng banta. Ganun ka dominante kaya hindi ka na halos nangganganib na maatake. Ang US at Israel ay may air superiority ngayon laban sa Iran. Ibig sabihin, kaya nilang kontrolin ang takbo ng mga aktibidad at kung ano ang mangyayari. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib.
Tuwing may digmaan, laging may namamatay at sinasabi ko ito bilang isang sundalo na 30 taon nang nagsusuot ng uniforme at lumaban sa maraming digmaan. Nasa Israel ako noon at napanood ko ang ilan sa mga digmaan ninyo. Kaya kung iisipin mo ito mula sa antas ng pamamahala ng Estado, may layunin ka kapag pumasok ka sa isang digmaan. At ito ay isang malungkot at masakit na proseso na mawalan ng piloto, mawalan ng eroplano, mawalan ng tangke. Alam ito ni Pangulong Trump. Pumunta siya sa Andrews Air Force Base para salubungin ang mga eroplano na nagbabalik ng labi ng bawat sundanong namatay sa digmaang ito. Hindi siya bulab dito. At hindi ibig sabihin ito na ito ay isang pagkakamali. At hindi rin ibig sabihin na masama ang takbo ng digmaan. Ito ay simpleng katotohanan na hindi mo kayang lumaban sa isang digmaan na wala panganib at walang banta. Hindi ito isang video game. Kaya habang tinitingnan mo kung ano ang pakinabang at ano ang kapalit, sa palagay ko, kung titingnan natin ang nangyayari dito, ang nuclearization at pagbabaling ng programang nuklear ng Iran sa paggawa ng armas. Sa tingin ko, lahat ng Amerikano naka-uniforme, lalo na yung mga nakasama ko, ay sasabing mahalaga ito at handang isugal ang buhay para dito. Maraming salamat, Retiradong Coronel Rich Outson, sa iyong mahalagang pananaw at pagsama sa I-24 News English ngayon. Salamat.